matagumpay at nag-imbento ng eroplano sa buong mundo. Yung Wright Brothers na taga Dayton, Ohio, Estados Unidos. Sila po ay si Orville Wright at Wilbur Wright. Si Orville Wright ay ipinanganak noong August 19, 1871 at pumanaw noong January 30, 1948 sa edad ng 76. Si Wilbur Wright naman ipinanganak noong April 16, 1867 at pumanaw noong May 30, 1912 sa edad ng 45. Sila po ang unang matagumpay sa pag-imbento, pagbuo at pagpalipad ng eroplano na pinatakbo ng motor sa buong mundo. Ginawa nila ang unang kontrolado na papanatiling paglipad ng isang pinalakas, ang Wright Flyer, na pinalipad nila noong December 17, 1903 ng 4 na miles or 6 na kilometro sa timog ng Kitty Hawk, North Carolina, Estados Unidos. At sa sunod ng mga taon na yun, noong 1904 to 1905, binuo na naman ng Wright Brothers ang pangalawang Wright Flyer 2 na mas mahabang pagtakbo at mas maraming aerodynamic flight, at sinundan nila ito ng Wright Flyer 3 na unang tunay na praktikal na nakapirming sasakyang panghimpapawid. Ang Wright Brothers din ang unang nag-imbento ng mga kontrol sa sasakyang panghimpapawid na naging posible sa mga nakapirming pinapagana sa ngayon. Ang pambihirang tagumpay ng mga kapatid ay ang kanilang paglikha ng isang sistema ng kontrol ng 3 aksis na pinapagana ng piloto, ang pagpipiloto ng eroplano ng epektibo at mapanatili ang balanse nito. Ang pamaraang ito ay nanatiling pamantayan sa sasakyang panghimpapawid na pakpak ng lahat ng uri. Mula sa simula ng kanilang aeronautical na gawain, ang mga kapatid ng Wrights ay nakatuon sa pagbuo ng isang maasahang pamamaraan ng kontrol ng piloto bilang susi sa paglutas ng lumilipad na problema. Ang pamaraang ito ay naiiba ng malaki sa iba pang mga eksperimento ng oras na naglalagay ng higit na diin sa pagbuo ng mga makapangyarihang makina gamit ang isang maliit na built-time na tunnel ng hangin. Nakolekta din ang Wrights ng mas tumpak na data kaysa dati na nagpapagana sa kanila na magdisenyo ng mas mahusay na mga pakpak at propellers. Ang kanilang unang patnubay sa Estados Unidos ay hindi nag-aangkin na pag-imbento ng isang lumilipad na makina, ngunit isang sistema ng kontrol na aerodynamic na manipulahin ang mga lumilipad na ibabaw ng makina. Ang mga kapatid ay nakakuha ng mga kasanayang pangmekanikal na mahalaga sa kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng maraming taon sa kanilang Dayton shop na nakabase sa Ohio na may mga pagpindot sa mga motor, bisikleta, motorsiklo at iba pang makinarya. Ang kanilang gawain sa mga bisikleta, lalo na naimpluwensyahan ang kanilang paniniwala na ang isang hindi matatag na sasakyan tulad ng isang lumilipad na makina ay maaaring makontrol at balansing may kasanayan. Mula 1900 hanggang sa kanilang unang pinalakas na flight sa huling bahagi ng 1903, nagsagawa sila ng malawak na mga pagsubok sa glider na binuo din ang kanilang mga kasanayan bilang mga piloto. Ang kanilang empleyado ng shop na si Charlie Taylor ay naging isang mahalagang bahagi ng koponan na binuo ang kanilang unang eroplano ng malapit sa pakipagtulungan sa mga kapatid. Oh my God! Salamat sa iyong pagbabalik, kaibigan. Karamihan sa atin gustong makasakay ng eroplano. Noong bata tayo, natutuwa tayo kapag may dumaang eroplano sa kalangitan. At nangarap tayong makasakay at ma-experience kung anong feeling ng nasa impapawid. At sumagi sa ating isipan, paano kaya lumipad ang isang malaki at mabigat na eroplano?
Paano nga ba? Yan ang ating aalamin sa video natin ngayon. Kung interesado ka sa mga ganitong kwento, ang eroplano ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid. Ngunit mas mabigat kaysa hangin. Karamihan sa atin, hindi alam ang Tagalog ng eroplano. Ang malalim na Tagalog ng eroplano ay salimpawpaw o salipawpaw. Karamihan sa atin, inaakala na kaya lumilipad ang isang eroplano dahil sa mga makina nito. Pero hindi talaga yun ang dahilan. Bagamat isa sa mga kinakailangan ang malakas na makina. Pero ang talagang nagpapalipad sa eroplano o salipawpaw ay ang mga pakpak nito. Pero paano? At mapapaisip ka, bakit kailangan pa ng makina kung pakpak lang ang nagpapalipad sa eroplano? Ganito ang dahilan kung paano lilipad ang isang eroplano. May dalawang positive forces at dalawang negative forces. Ang lift o pag-angat at thrust o pagtulak ang dalawang positive forces. At drag o paghila o pagsalungat sa hangin at gravity o paghila pababa sa lupa ang dalawang negative forces naman. Ang mga forces na ito ang kino-consider ng mga aircraft engineers kung gaano kalakas ang makina ng eroplano at kung gaano kalaki at kahaba ang pakpak para makalipad ito. Kinakailangan ng malakas na thrust force o pagtulak para makuha ng puwersa ang eroplano at para mapunan din ang kinakailangan na hangin sa ilalim ng pakpak para makaangat ito. Dahil kung may malakas na thrust force, may malakas ding lift o pag-angat. At hindi lang ang makina at pakpak ang dahilan ng pag-angat o paglipad ng eroplano. Ang malalim na dahilan ng paglipad ay ang disenyo ng pakpak ng eroplano. At tinatawag itong airfoil o aerofoil sa mga Briton. Ang pakpak ng isang eroplano ay aerodynamics. Kailangan ito para mabawasan ang drag force o pagsalungat sa hangin. Pansinin niyo ang disenyo ng buong eroplano. Lahat ay pabilog at walang kanto. Ganyan din kino-consider ng mga car engineers ang mga sasakyan. Ginawa nila itong aerodynamics para hindi masyadong maapektuhan ang speed at performance ng mga sasakyan. Ganon din ang eroplano. Alam mo ba ang tawag sa mga parts ng isang eroplano? Fuselage, ito ang katawan ng eroplano. Siyempre ang pakpak. Landing gear, ito yung mga gulong. Horizontal stabilizer at vertical stabilizer. Ito naman yung mga nasa bandang buntot ng eroplano. Rudder, naka-attach naman ito sa vertical stabilizer. Ito ang ginagalaw ng mga piloto para pumunta sa kaliwa o kanan ng eroplano. Elevator, naka-attach naman ito sa horizontal stabilizer. Ito ang ginagalaw ng mga piloto para umangat o bumaba ang uso ng eroplano. Flaps, ito naman ang ginagalaw ng mga piloto para mag-landing o mag-take off ang eroplano kasama ang elevator. Kung makikita mo ang isang eroplano at maiintindihan ang disenyo at parts nito, tiyak malalaman mo kung paano lumilipad ito sa impapawid. Ikaw kaibigan, nakasakay ka na ba ng eroplano?